Dahil sa video na to, merong nagme-message sa akin tungkol sa survey kay sa SWS survey. Naisip ko, why not? I-topic natin bigla. So ngayon, panoorin natin tong video. Kasi, eto on a personal level, hindi ko pa nakikita na mangyayari to. Not right now. It is a possibility. Noon narinig ko yung sinabi ni Kuya, napaisip ko, okay, it's a possibility. Pwede. Especially, na ngayon na merong ganitong mga ganap na drama between the Marcoses and the Dutertes. So, panoorin natin itong video. Interesting to note also that with recent developments, former President Roddy Duterte is seemingly positioning himself as an opposition candidate should he decide to run in the 2025 midterm elections, while his daughter, interestingly, still remains with the administration as the president's education secretary. What do you make out of that political play? Yeah, I mean, as a political observer, I think this is one of the defects of our political system, right? That personalities can just jump from one side of the political spectrum to the other, and it makes it can confuse voters, right? And it doesn't help strengthen governance, because the idea between having an administration and opposition is that the opposition should perform certain responsibilities in ensuring that the administration will fulfill its governance duties, right? But right now, what we're seeing is that this kind of like division is happening on the basis of their opposition to each other, and that's not how it's supposed to. Work, right? And I think the vice president for now, Sara Duterte, is also stuck with in the Unity Alliance. We all see publicly the developing story here. So it may be just a case that the former president and her brothers, Mayor Baste, Representative Pulong, it may be the case that they're just the advance party towards going to that direction, and the vice president may eventually join them as soon as as soon as she can take that hit in terms of the popularity. As I've said, when it comes to past data, what we see is that if the vice president leaves the president and is perceived to be uncooperative, people usually withdraw their support to that vice president. So she may just... Tanin yun. Ayan. Tapos syempre, because of commitments, magsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't iba pang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun yung ano dun eh. Yun yung key dun eh. Sa dinami-dami ng sinabi niya. I forgot his name. Pero political analyst siya. I just forget his name. Sorry. Wait, kukunin ko nga yung pangalan niya. Clev Arguelles ang pangalan niya. Political analyst Clev Arguelles. Ito si Kuya. Yan. But anyway, that's key. Hindi pa makakontra ng 100% si VP Sara kasi according to history, which mamaya makikita natin, kapag ang vice-presidente ay kumontra sa presidente, automatic, bumabagsak siya sa popularity. That's key. Ulitin natin mga Kawajero. That's key. Is that if the vice president leaves the president and is perceived to be uncooperative, people usually withdraw their support to that vice president. So, see? Perception nga lang eh. Hindi pa actual Hindi pa yung actual uncooperative. Perception lang. Makita at maisip lang ng mga tao na ay parang parang hindi na, parang kumukontra na si VP Sara sa presidente
Yun. Automatic, bumabagsak ang suporta ng tao. O, tapusin natin. She may just be testing the waters, looking for more time, and eventually may join her father as well. So that's also a possible scenario here. Right. Too early for the vice president, for the second in command, to actually break away from the president himself. I would given agree, that it's too she may early. become a lame duck vice president once she severs those ties with President Marcos. But isn't this also a way of actually capturing the entire spectrum in a sense wherein you have one member of the Duterte family still clinging with the administration and the other positioning himself or themselves as part of the opposition? That could be the gameplay here. We must be reminded that these are dynastic politicians, and we cannot underestimate the strategies of dynastic politicians. We've had dynasties that have been in power for like more than a century, right? And their staying power something to do with their political intelligence and how they game the electoral system. So if that's the scenario for the Duterte, that they just want to catch all of the potential votes, right? It's a catch-all kind of like strategy. Then I think that would also be plausible, given that we also observe that in Senator Amy Marcos, for example, who we know is also quite close to Vice President Sara Duterte. So she's doing the same thing except for the other side, right? For the other family, she's attempting to also catch the anti-Marcos but pro-Duterte kind of like constituency, but at the same time still sticking with the Marcos constituency. So that may be the gameplay here. I think she've lost the Marcos constituency already. I think si Senator Amy already lost the siguro meron pang mga mangilan-ngilan na susuporta pa rin na loyalist kay Senator Amy. But I think majority, I don't think they will support Senator Amy anymore. I think. Opinion ko lang naman. Pero siguro kung I don't know, may mga loyalist ba dito? Pa-survey tayo, sige. Pa-survey tayo sa YouTube. Natin. Pwede naman wala namang problema, survey tayo. Ako lang naman, opinion ko, my opinion is nilaglag na ng majority ng loyalists si Senator Amy. So survey tayo, wait. Ayan simple naman tanong ko, no? Bilang loyalista, nilaglag mo na ba si Senator Amy? Yun lang So, start tayo. Wait, kung di kayo loyalist, kayo bumoto. Kung di kayo loyalist. Pero kung loyalist kayo, boto kayo. Game. Ayan yan yung poll. Kayo nang bahala. Bahala kayo dyan. Kayo nang bahala dyan. Okay. Opinion lang naman yan. Opinion poll lang naman yan, no? So, ako, my opinion is she's lost the support of majority of the loyalists. I think. It's not scientific. Hindi pa siya scientific. Pero I think she has. So, I think ngayon yung strategy nila na catch all, yung catch all strategy hindi uubra. Bakit? Kasi yung mga anti-Marcos na pro-Duterte I don't think makukuha ni Senator Amy yan dahil anti-Marcos nga sila in the first place. So kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, anti-Marcos sila. So it won't have any bearing or impact. Yung mga loyalists naman ngayon, majority ay turn off na kay Duterte. Majority. So siguro may mga ilan-ilan na okay pa sila. But again, mga kotsero, at the end of the day, unity, mahirap na isalba ang unity ngayon Mahirap na isalba kasi kaya pa yan before kung di nagsalita si Digong ng mga napakawalang yan yung sinabi. Kung kaya pa isalba yon kung hindi nagsalita si Digong ng ganon. Ang problema nyo, nagsalita siya ng ganon Pero yun nga, marami rin nagme-message sa akin kahapon tungkol dito sa survey na to. Yan. President Marcos gets good satisfaction rating. Vice President Sara, very good. O yun, ganyan yun. Very, very good daw si VP Sara. Okay. Pag-usapan ngayon natin yan.
Kasi maraming nag-send sa akin ng ganyang comment eh. Ayon yan sa SWS survey. Itong SWS survey na to, mga kotsero, di ko alam kung sino ang nagpaliwanag na sa inyo nito. Pero, kung babasahin natin to, ito ay review ng 2023. So, ibig sabihin, dito sa 2024 SWS survey review, binalikan nila yung taon ng 2023. Binalikan nila yung taon ng 2023. So, sinummarize nila lahat ng mga resulta ng survey nila ng March, June, September, and December. Yung 4 quarters ng 2023. Puntahan muna natin yung pinaka-controversial na laging binabanggit sa akin. Walang problema. Unahin natin yun. Special kayo eh. Ganun kayo ka-special sa akin, guys. Ito. Satisfaction rating with the President, Vice President, and the National Administration. Okay. Game. Ito yung terminology ng satisfaction ratings. Pag ang score mo ay 70 pataas, it's excellent. 50 to 69 is very good. 30 to 49 is good. 10 to 29 is moderate. 10 to negative 9 is neutral. Very bad is execrable. 70 below pala is execrable. Ibig sabihin, tae ka. Meron na kayong naging execrable, no? Negative 70. Di ba sa Tagalog, ano yan eh? Tae ka, tae. Okay, game. Puntahan ngayon natin to. Unahin natin to kay PBBM. Okay. Ito yung sa kanya. Right now, okay, 47%. Ito yung latest niya noong 2023. 47%. Yan. Net satisfaction rating. Okay. So, ito ngayon yung kinumpara kay VP Sara. Yan, kay VP Sara, 61. Ay, ang taas nga naman. Diba? Oo, ang taas nga naman. Ba't di hamak mas mataas nga naman ang ang 61 kaysa sa 47? Okay. Eto na. Eto na, guys. Ready na ba kayo? Basagin ang chismis. Alam nyo, mga kotsero, unang-una, katangahan. Ulitin ko. Katangahan na ikumpara ang rating ni PBBM kay VP Sara. Bakit? Kasi magkaiba ang trabaho ng presidente sa vice-presidente. Ilang beses ko nang sinasabi yan. So yung mga tao na palaging nagsasabi na si VP Sara is the most trusted, siya may pinakamataas na score sa lahat ng etc. Katangahan yun. Kaya kung titingnan nyo dito, kanino kinumpara si PBBM doon sa mga nakaraang presidente? Ayan Kita nyo? Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino, Rodrigo Duterte, Marcos Jr. Wala yung kay Marcos Sr. Oh, yan. Tingnan nyo, di ba? Mayroon ba nakitang Sara Duterte dyan? May nakita kayong Binay dyan? Wala. Bakit? Kasi nga, ang trabaho ng presidente ay iba sa vice-presidente. Ang trabaho na ginagawa ng presidente, masyadong visible. Kitang-kita yan ng buong bayan. Pag merong konting kirot o konting kurot na naramdaman ang bulsa ng mamamayan, ang sisi ba sa vice-presidente? Hindi. Ang sisi nun sa presidente. Ang sisi sa presidente. Saan kayo nakakita ng mamamayan na kapag tumaas ang presyo ng bilihin, sasabihin nila, nakakabisit naman si VP Sara. Sino sinisisi? Kapag may palya. Si presidente o si vice-presidente? Siyempre si presidente. Si presidente ang sisisihin. Leader.
Yung presidente. Diba? Tumaas ang presyo ng gasolina. Walang kwenta si Bongbong Marcos. Tumaas ang presyo ng bigas. Weak leader talaga. Ganun din naman nung panahon ni Digong eh. Tumaas ang presyo ng bigas. Walang kwenta si Digong. Drug war. Walang kwenta talaga si Digong. Mamamatay tao. Presidente sisisihin. Kahit yung pulis ang pumatay, ang sisisihin yung presidente. Bakit? Siya yung presidente. Ngayon, tira natin yung kay VP Sara. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung pinagkaiba nung kay VP Sara. Makikita nyo yung pangalan sa taas, andyan yung presidente. Di ba? Makikita nyo yan. Pero yung sa ilalim, sinong nasa ilalim? Laurel, Estrada, Arroyo, Gingona, De Castro, Binay, Robredo. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung performance rating ni VP Sara, ikukumpara mo doon sa mga nakaraan na vice-presidente rin. Yun ang tamang basa dyan. Kung tutuusin, si VP Sara, tinalo pa nga siya ni Estrada nung vice-presidente si Estrada. Mas mataas pa ang satisfaction rating ni Estrada kaysa kay VP Sara. Si Joseph Estrada magna 90% eh. Imagine. Tinalo pa ni Arroyo si VP Sara. As far as satisfaction ratings are concerned. Mataas ba ang respeto nyo kay Arroyo? Ako wala akong respeto kay Arroyo. Magkapareho lang ang rating ni Duterte tsaka ni Binay. Gusto niyo ba si Binay? Ako hindi. Bahala kayo. Kung gusto niyo si Binay, bahala kayo. Kayo na lang. Meron palang nag-negative, no? Si Arroyo, nag-negative. Ito yung sinasabi na trend. Ito yung sinasabi na trend kanina. Kapag ikaw nag-umpisa ng kumontra sa presidente, bumabagsak ka sa rating. Ito yung panahon, 1987, na kumontra si Laurel kay Cory Aquino. Kasi hindi bumaba sa kapangyarihan si Cory. Di ba dapat si Laurel ang magiging presidente? Hindi bumaba si Cory. Ginawa siyang vice-presidente. Yan. Kumontra siya. Bumagsak ang kanyang rating. Si Joseph Estrada, ganun din. Si Gloria Arroyo, bumagsak sa negative. Excredible. Parang tae. Excredible siya. Bakit? Kasi, alam na natin yan. 2000, EDSA 2. Yan yun. Tapos, si Noli De Castro, ganun din. Nung kumontra na siya bago mag-eleksyon, yan. Bagsak. Ganun din si Binay. Bagsak. Si Robredo, wala talaga yan. Kasi umpisa pa lang, kumontra na siya kay Digong. Ayan, bagsak talaga siya. Sa kangkungan siya pinulot. Si VP Sara cannot afford to be this person. She can't. May pinaglalaban sila, political survival. Nabobola kasi kayo. Yung mga DBS dito ngayon sa channel, legit, nabobola kayo. Legit, nabobola kayo. Kaya ngayon, mga kotsero, si VP Sara, namamangka sa dalawang ilog. Sara thinks Marcos for trust doesn't need to always agree with Duterte brothers. See? Ito na yung panahon na minura-mura niyang, tayo ito?
tinawag siya si Baste, tinawag na tamad si PBBM, tapos mag-resign na. Tapos si Digong, yung ano niya, bangag. Oh. Oh. Tapos, hindi ko naman kailangan laging hindi ko naman palaging kailangang pumayag sa mga kapatid ko tsaka sa tatay ko. Bakit? Bakit niya iniiwasan yan? Ito, yung bagsak na yan. Iniiwasan niya yung bagsak na yan. O yan, yung bagsak sa popularity. O ayan, iniiwasan niya yan sa satisfaction ratings, yung bagsak na yan. Iwasan niya yan. Kasi pag nagtuloy-tuloy yan, tapos ang political career ng mga Duterte. Kinontra ba niya direkta yung tatay niya? Hindi. Sinabi lang niya, hindi ko naman kailangan mag-agree sa kanila. Ay, sa'yo yun. Yun ang sinasabi mo sa sarili mo. Anong sasabihin mo tungkol sa tatay mo? Wala. Inawat mo ba yung tatay mo? Hindi. Sinabi mo ba yung tatay mo na, or at least man lang ganito, I do not agree with what my father said. Pwede yun. That's more personal kasi merong ako. Ano sinabi niya tungkol sa kapatid niya? Masama lang ng loob. It's coming from a brotherly place. Oo, ganun lang yun. Ano pang sinabi niya? Nirerespeto ko yung pananaw at opinyon ng dating Pangulo. Really? Nirerespeto mo yung pananaw at opinyon ng dating Pangulo? At ng iyong mga kapatid? Hindi mo man lang sinabi na mali po sila, hindi ako agree sa kanila. Pwede salba mo yung sarili mo, di ba? Salba mo yung sarili mo. Ako po ay hindi naniniwala sa sinabi ng aking ama at mga kapatid. Pwede naman yun. Wala. Wala tayong narinig sa kanya. Anong narinig natin? May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ng dating Pangulo, etc. etc. And right now, buo pa rin ang tiwala ni Presidente. Ayaw nga niya ma-impeach. Okay lang yun. Maybe he wants to learn the hard way. Walang problema dun. Pero alam nyo mga kotsero, kung ito lang ang titignan nyo, itong 6 plus 61 tsaka plus 47, hindi nyo naiintindihan kung ano yung kabuuan nitong survey na to. Kung ito yung pagbabasihan niya ng satisfaction, kasi balikan natin. Umpisa tayo sa pinakataas. Hindi naman tayo nanonood ng pelikula tapos tatalong ka sa gitna, di ba? Wala namang ganun eh. Ito yung tanong. Comparing your quality of life these days to how it was 12 months ago, would you say that your quality of life is better now than before, which is the gainers? Same as before or worse now than before, which is the losers? Anong sinabi? Mas marami ang gainers ng 30%. Mas maganda ang administrasyon ng Marcos Jr. kumpara dyan sa Duterte nyo. Kasi tignan nyo yung losers. Ang dami niya, no? O sabihin nyo na naman, pandemic. Mas maraming happy sa Marcos administration. Mas may better life daw sila ngayon, sabi sa Marcos administration. Personal optimism. Sa opinion mo, what will be the quality of life in the coming 12 months? Will be better, same, or worse? 44% ang nagsasabi na will be better. Marcos Jr. administration ulit. Pag ito bumaba, maniniwala na ako sa inyo. Pag mas marami na yung pessimist. Okay, sabihin, happy sila sa Marcos administration. Happy sila sa Marcos administration. Okay. Next. Over the next 12 months, what do you think will happen to the economy of the Philippines? Will be better, same, or will be worse? Anong sabi? At will be better, 40%. Grabe. Bakit ang saya-saya ng mga Pilipino sa Marcos administration? Nakakainis kayo. Ba't ang saya-saya nyo, guys? Ba't ang saya-saya nyo sa Marcos administration, ha? Hindi pwede, Duterte lang malakas. Hindi pwede yan, Duterte lang malakas.
Ah, tingin nyo ba may contribution dyan si VP Sara? Dyan sa economic optimism na yan. Ano ba siya? DepEd Secretary, di ba? Ano pa? Self-rated poverty. Where will you place your family in this card? Not poor, on the line, or poor. O self-rated poverty, mas mababa ngayon, 47%. Okay. Ito, ano ba to? Tanong. Sa opinion mo, how much is the hope of reducing in the next 12 months the poverty, even partially, of Filipino families? O, sa palagay mo ba, sa susunod na taon, sa taong ito pala, bababa ang insidente ng kahirapan? Ang sagot, majority, oo. Ayan o, hanggang September 2023. Bababa daw ang kahirapan. Ay, may tagapagtanggol si VP Sara. Marami siyang nagawa. Totoo yan. Marami siyang nagawa sa DepEd. We're not talking about DepEd. We're talking about the economy of the Philippines. Ay, naku. Ito. Downward trend of hunger was interrupted by end of 2023. In the last 3 months, did it happen even once that your family experienced hunger and not have anything to eat? Only once, a few times, severe, often, or always? Ang survey says ay, ang moderate ay only once, 11.2. Ang severe, 1.4%. So, ibig sabihin, mas konti ang gutom ngayon. Ang sakit-sakit. Ano sabi? Unemployment ay as the joblessness rate in a downward trend since the pandemic. Pababa daw ng pababa ang unemployment simula ng pandemya. Uy. Presyo ng bilihin. Ito lagi sinasabi. Itong panahon ni Bongbong Marcos, mahal-mahal ng presyo ng bilihin. Weak leader talaga. Okay. Anong sinasabi? How would you assess your family's current financial situation? Would you say your family's financial situation is very good, good, fair? Majority, fair. Tapos meron ka pang very good. Tapos meron ka pang good. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Majority were optimistic. Their financial situation would get better in the next 12 months. Majority nga. Itong 4% na to, tsaka 1%. So, yung 5% na yan. Ito. 4%, 3%, tsaka 1%. Yung mga yan, sila yung lagi nagre-reklamo na na mahal ng presyo ng bili, nasa na yung 20 pesos na bigas? Sila yun. Imagine ang konti nyo. 8% lang pala kayo. 8% lang pala kayo. Pero iingay nyo. Ay, naku. Ano pa ba? Ito yung worry. Saan sila nag-alala? Basic commodities daw. Saan sila nag-alala? Sa basic commodities tsaka petroleum. So, ibig sabihin, mga kotsero, dito sa ating survey, National Administration Net Satisfaction Rating is very good on the overall. Very good saan? Helping the poor, campaign against drugs. Neutral on fighting corruption, and poor on inflation. At totoo naman yan kasi nahirapan talaga tayo this year sa inflation. So, wag na natin kontrahin yan. Totoo yan. Yan talaga weakness ng administration for the past year. Inflation talaga. Corruption, this is debatable. Pero ako for sure, ito. Sure ako dyan. So overall, 52%. Children's education, overall, 52% din. Ito trabaho to ni VP Sara. Education. 52%. So paano ba 'yon?
Paano natin Paano natin isasara tong topic na to? Paano natin isasara tong topic na to? Ano pinagpasihan nyo nung survey, nung satisfaction rating? Yung kwentong barbero ng kung sinong vlogger ang pinakinggan nyo. Ang dami-daming pwedeng tingnan dun sa survey. And besides, yung satisfaction rating, mga kotsero, ano yan eh? It's highly influenced by a lot of factors. Mainly, public perception, impluwensya ng mga media, social media, etc., etc. So maraming pwedeng maging source yan. So halimbawa, kung sa pananaw ko, pro Duterte ako, hindi naman ako pro Marcos, o di sasabihin ko, VP Sara, the best. Diba? Kung pro Marcos naman ako, anti-Duterte, PBBM lang, sapat na, ganun. So ano yun, very subjective. Ang medyo mas neutral dyan, ang medyo mas, not neutral, ang medyo mas fair at mas objective dyan, ay yung mga una nating pinag-usapan. Yung pananaw nila sa inflation, pananaw sa poverty, pananaw sa sa future ng Pilipinas, etc., etc. And all of those, mga kotsero, ay very good or above what is expected. So ang tanong ko is this: nag-contribute ba si VP Sara sa economy? Sa ating economic direction? Sa ating fiscal management? Hindi ko alam. Baka naman meron siyang baka naman meron siyang proyekto na related sa ekonomiya. Hindi natin alam. Pero again, kung may contribute, let's give credit when credit is due. Kung sinabi ng survey, same survey ito na pinagyayabang nyo sa amin, ha? Kung sinabi ng survey na mas maraming gainers kesa losers ngayon sa Pilipinas, mas maraming optimists kesa pessimists ngayon sa Pilipinas, mas maraming economic optimists kesa economic pessimists sa Pilipinas, dahil yan sa trabaho ng ating administration. Not only of VP Sara, but of the whole administration led by the President. Led by the President. So, if you want to, kung gusto niyo ipagpatuloy yung bias niyo, walang problema. Kayo na lang. Pero do you think VP Sara will do a 180 in the future? Probably. Pero to her credit, yung strategy niya ngayon, maganda yung strategy niya. Lay low. Lay low ka muna. Saka ka na bumira pag malapit ka ng tumakbo. Pero kapag nangyari yon, mga kotsero, don't be surprised. Kasi, sabi nga nung political analyst kanina, nag-advance party lang yung mga kapatid niya tsaka yung tatay niya. Nauna lang sa kanila. Nauna lang. Pero eventually, susunod dyan si VP Sara. At pag nangyari yon, I won't be surprised. At least now you know. So, kayo, kung gusto nyo pa rin i-highlight yun, walang problema. Sa akin lang naman, kung maninita tayo, or sasabihin nyo, hindi, mas mahusay yung leader namin kaysa sa leader nyo. Okay, wala problema. Para kang bata? Ano ka, high school? Mas magaling yung basketball player na favorite ko kaysa sa favorite mong basketball player. High school? Masikat yung masikat kasi yung leader na gusto ko kaysa sa leader na gusto mo eh. Wala ka. Ay. Elementary yung peg. Grow up, please. Magpaka-mature tayo sa ating pag-iisip. Baka nakulta na ng fentanyl yung utak niya. No, but kidding aside. Let's grow up in our political maturity.
Let's grow up. Let's grow up. Tama na yung yung ganung away na hindi, mas mataas yung ganito, ganyan. Ano kayo, high school? Mas sikat yung ganito ko kaya sa ganito mo. Ang pangit eh. Na-overdose ba sa mic? Diba? Grow up. So kung sa survey, mas mataas siya, ganun talaga. Surveys are perceptions. O baka mas mataas lang ang perception. Kasi nga, she's laying low. That means her strategy is working. Diba? Confirmation lang yun. Na her strategy is working. But her strategy, which can be a possibility, na lay low lang, tapos saka nabibira, there's almost, I don't want to put a number. Mataas ang possibility na mangyayari yun. Mataas ang possibility na mangyayari yun. So mga kutsara, once again, hanggang dito na lang po tayo sa video, sa live stream po natin today. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pa-follow na rin po tayo sa ating Coach Jarrett Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you. See you next time. Alright, bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?